Good morning, ma'am. Good morning, classmates. I'm here to present the aspects in food quantity production. So first, let's first tackle what is the meaning of food production. Food production simply means processing raw materials from the primary sector such as the farm, the sea, into food. So basically, ayan yung mga materials na kinakailangan natin para makaproduce ng isang produkto. Gaya ng ayan, sample sa food. So mga restaurant, minsan mayroon silang pinagkukunan ng pinagkukunan mismo kung saan sila kumukuha ng isda, saan sila kumukuha ng mga meat na para sa kanilang restaurant. So ayan, ginagamit 'to para ma-fulfill, para matugunan yung kinakailangan ng mga consumers. Next. So what's the meaning of quantity in quantity food production? So the meaning of quantity is uh, ito yung food production for 25 or more customers. So tinatakil dito yung na yung quantity is yun yung bilang ng mga customers dun sa food production. Next. So ayan, food quantity production is further classified into different types including cultivation, selection, crop management, harvesting, crop production, etc. So nakapasok rin dito yung mga baking, carving, butchering, gaya ng binanggit ko kanina, drinks, food and beverage, candy making, at saka importante yung restaurant. Kasama yung restaurant sa food production. So, ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, ang responsibility also of food production is preparing, cooking, and serving food para sa customers and consumers. Ayan, examples of food production. So, una is ang commercial. So, ang commercial is their operations must be profitable. So, meaning, ayan yung karaniwan na karaniwang production na nakikita natin. Ayan, pagpupunta kang mall, ayan yung yung may isang tindahan kumpara nagtitinda sila para sa kita. Ayan, gaya ng mga restaurants, tsaka yung mga bake shop like boulangerie, bread talk. Ayan. Kaya commercial yun kasi nangangailangan sila ng kita o profit galing dun sa produktong binibigay nila para sa consumer. Next. Ayan, non-commercial. So, non-commercial operations are owned and operated by an overseeing organization. For example, a public school, for instance, in the case of cafeteria for students. So, ayan, actually mali ito kasi that private school. And yung non-commercial naman, food production siya na nangyayari na hawak sila ng isang organization. For example, ayun nga, yung mga schools na, yung may mga tuitions na school, meron silang cafeteria kung saan libre yung pagkain dahil kasama na sa tuition ng estudyante. So, for example rin yung hospital, yung mga food na binibigay nila sa pasyente, nagpo-provide sila, di ba? Nagpo-provide sila ng meal. Ganoon din sa school, kapag nga sa mga cafeteria ng school. So, ganoon naman yung non-commercial. So, hindi sila mismo kumikita ng pera dun sa produktong binibigay nila. Kumikita sila dahil nga package yung nangyayari dahil kasama sa tuition yung pagpo-provide nila or pagpo-produce nila ng food para sa consumers. So next is job levels in personnel in quantity food production. Isa sa pinakamataas na posisyon is supervisory. So familiar naman tayo sa salitang supervisor. Ayan nga, it includes the leadership position that requires an individual to understand how to organize and motivate people. So, kumbaga parang president, dapat alam mo kung paano patakbuhin yung mga lalo na yung nakakapabasa yung antas, paano mo sila motivate, ikaw yung nagpaplano, parang ikaw yung overall na dapat look out dun sa mga mangyayari or plano.
Next, food director. So, ayan. Ang food director is nakatoka siya or responsibilidad niya na tignan or alamin kung ano yung mga nangyayari sa dining area or dining services. Next, dietitian. So, isa yung dietitian sa expert in dietetics. Ano ba yung dietetics? Ito yung mga human nutrition and the regulation of diet, meaning alam ng dietitian yung sustansya ng bawat pagkain na produce. Ano yung mga vitamins, ano yung nutrition facts, kumbaga. Ayan. Kaya isa siyang parang nutritionist, kumbaga. Next, chef. Ayan, so alam na natin yung chef. A chef is a trained professional cook and tradesman who is proficient in all aspects of food preparation. So, ano yung chef? Alam mo na, doon siya sa kitchen, siya yung tagaluto, siya yung provider ng mga request ng customer. Siya yung nagpe-prepare ng lahat ng pagkain. Next, catering manager. So, basic, siya yung namumuno dun sa catering services. Same as banquet manager, siya yung namumuno dun sa banquet company or services. Ganun. So, different types of section in food quantity production. Next, first is preparation section. Under niyan is yung vegetable and fruit section. Ayan. Diyan nagaganap yung pagbabalat, paglilinis ng mga gulay, ng mga prutas. And dito rin minsan yung nagaganap yung pag-garnish, ready-made garnish na dahil nga kasama yung trimming, cutting, and shredding ng mga vegetables and fruits. Next is meat cutting. So ito yung butchery. And dito nanggagaling yung mga meat products. I mean, dito nanggagaling yung mga hiwang meat na, for example, sa restaurants. And nandiyan nga where the meat will be broken from carcass, cuts into cooking portions, where the cooking portions may be made, roast, chops, boning, slicing, and tie. Paghihiwa ng mga karne. Next, cooking section. Ayan, generally considered as the heart of the kitchen. Ayan, dahil nga yung cooking section, for example, sa restaurant and sa food production, siya yung pinaka mahalaga. Kumbaga siya yung backbone or sabi nga, the heart of the kitchen. Dahil dito nagaganap yung magic. Ayan, nandiyan yung pagluluto, nandiyan yung lahat. Pantry section, ayan yung part na gawa ng salad and sandwich. Ayan, minsan nandiyan rin yung mga fruit juices, mga seafoods. Nandiyan. So bakery section, familiar na tayo. Ayan, part na yan, nandiyan yung mga weighing, mixing ng mga flour, ng lahat-lahat ng baking ingredients and accessories. And nandiyan yung mga paggawa ng cakes, donuts, folding, rolling, cutting, or shaping Danish and French pastry. Yan. So how to plan quantity production? So kitchen planning. The plan or layout of a kitchen should be determined by a clear catering policy, even though the plan is often limited by space available. So importante sa pagkuplano ng kitchen ay yung space. And yung pwesto kung saan mo tatayo yung kitchen mo. Dahil, dito mangyayari ang lahat dahil nga importante ang kitchen. Mga tanong, this is the questions sa pagplano ng in kitchen planning. So, what type of meal will be offered? Importante yan kung ano yung mga meal na pwede mong i-offer sa consumer mo. How many persons? Importante rin yung kung ilan ba yung papakainin mo dun sa services mo. And how many seating. And what type of service. So marami tayong service na siguro nabanggit na ng mga ibang reporter. Pero importante rin kung paanong service yung gagawin mo. Depende sa klase ng tao.
So, ayun. Thank you so much.